Post. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tumagal ng mahigit isang oras ang pagputok ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon kagabi, dahilan upang magdulot ng matinding pagbagsak ng abo na banta sa kalusugan. 19 na barangay ang apektado at mahigit 60 pamilya ang inilikas. Pagdidiin ng FIVOX, hindi ito pagsabog na dulot ng paggalaw ng magma, bagamat minomonitor pa rin kung magkakaganya. Nakatutok si Mariz Umali. Ito po, parang snow sa labas. Grabe. Halos mag-zero visibility sa bahaging ito ng Barangay Tinampo sa Irosin, Sorsogon. Sa gitna kasi ng dilim ng gabi ay sumabay ang pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Ilang motorista ang inabutan ng ashfall sa daan. Unti-unti ring natabunan ng mga halaman. Sa lakas at dami ng patak, nagpayong na ang ilang residente habang nakabantay sa mga gamit nila sa bahay. Paghupa ng ashfall, ganito nakakapal ang naipong abo sa ilang kalsada. Animoy nabuhusan din ng basang semento ang ilang sasakyan. Sa motor ang dami. At ilang gamit sa paligid. Bakas din ang ashfall sa iba pang bahagi ng lalawigan. Ang bumagsak na abo ay kasunod ng phreatic eruption kagabi na tumagal ng 1 oras at 17 minuto. Ito na ang ikalawang pagputok ng Bulkang Bulusan ngayong linggo. Paliwanag ng FIVOX, ang phreatic eruption ay nangyayari kapag ang tubig sa bulkan ay dumampi sa mainit nitong volcanic materials. Natakpan daw ng makapal na ulap ang aktwal na pagputok pero narinig ang ugong nito sa ilang bahagi ng Irosin. Agad nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan at ilang pamilya rin ang inilikas. So we have recorded 65 families dito sa LGU Irosin. It's a total number of individuals is 211. I see. So yan po ay nailikas lang kagabi. Tiniyak naman ng Kapitolyo na handa ang mga ospital sa probinsya sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Then nag-deploy pa sila ng mga aparatos or equipment for those na may mga respiratory illness. Kaya meron ng district hospital including the RHU. Dumalaw na po kaagad-agad si Secretary Rex Gatchalian, DSWD Secretary. Sila po ay nagkaroon ng pag-assess at binisita po ang mga evacuation centers. Nandun din po, ready na po ang mga food packs para po sa mga naapektuhan. Ngayong araw nagsagawa na rin ng aerial reconnaissance ang Office of Civil Defense ng Bicol Region kasama ang Sorsogon PDRRMO at Bulusan MDRRMO. Sa ngayon, alert level 1 pa rin ang nakataas sa Bulkang Bulusan. Bago nito ay may naitalaring 50 volcanic earthquake mula pa noong April 21. Expect similar phreatic eruptions. This is not a cause of alarm as of yet. Yung phreatic eruption. Again, yun yung characteristic ng Bulusan volcano. It's phreatic eruption. Again, this is just water coming into contact with hot volcanic materials. Iba ito sa pagsabog dahil sa paggalaw ng magma ng bulkan na hindi pa nakikita mangyayari pero mahigpit pa rin binabantayan ayon sa FIVOX. Mas maganda every now and then nagkakaroon ng phreatic eruption kasi hindi siya nag-accumulate ng pressure. So may release of pressure. 19 na barangay ang apektado sa mga bayan ng Irosin, Huban at Bulan. 14 na barangay ang natukoy ng FIVOX na nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Mahigpit na paalala ng FIVOX, bawal manatili sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. At dapat din daw maging alerto naman ang mga nasa 2-kilometer extended danger zone dahil sa posibilidad ng volcanic hazard gaya ng pyroclastic density current, ballistic projectile, rockfall, avalanche, bukod pa sa ashfall. Sabi pa ng FIVOX, mahalagang matanggal agad ang abong mapupunta sa bubong. Pwedeng bumagsak yung bubong kung masyado na mabigat. Sa mga residents, they just have to remain calm and alert. Nakatakdang mamigay ng N95 mask ang Health Department sa mga apektado ng ashfall. Lalabas ka, magsuot ka ng N95 mask. At ina-advisean din namin yung mga taong may hika, may heart disease, may lung disease, na lumayo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Natupok ang milyong-milyong pisong halaga ng ari-arian sa isang compound sa Maynila. Matapos
matapos umanong pasukin at sadyang sunugin ng mga di nakilalang armadong lalaki. Nakatutok si Jomer Apresto. Ganito kalaking apoy ang sinusubukang apulahin ng mga bumbero matapos sumiklab ang sunog sa compound na ito sa Sampaloc, Maynila mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Pero ang sanhi ng apoy, posibleng sinadya umano. Sa kwento ng 21 anyos na caretaker ng compound na si alias J, natutulog na siya nang bigla siyang gisingin ng ilang armadong lalaki. Agad aniya siyang pinadapa ng mga ito at ginapos ang kanyang mga kamay. Di ko na sir na alam sir kasi mga naka-face mask, nakapangtakip ng mukha po eh. 6 or 5 motor lang yung nakita ko. May nakatapak sa akin, tapos pag sinabi nila tara na, yung pinakaramdam ko sila na parang wala na, saka na ako lumabas kasi may apoy na sir, malaki na po eh. Blanco naman si alias J kung nakalabas ba ang kanyang dalawang kasama na nagbabantay din sa compound. Wala naman ang kanilang mga amo na maganap ang sunog. Ayon naman sa barangay, nag-iimbestiga na ang pulisya kaugnay sa nangyari. Sira kasi ang CCTV nila na nakatutok sa lugar pero posibleng nahagip sa ibang anggulo ang mga armadong lalaki. Inuna rin daw nilang asikasuhin ang sunog. Nung nakita ko na po talagang sobrang lakas na po eh. Talagang may sumabog pang malakas. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan nasa halos 40 bumbero ang rumesponde. Tumagal na mahigit 4 na oras ang apoy bago na apula dakong alas 5:28 ng umaga. Ang mga laman po ito ay more on plastics. Yung siguro pang construction materials ito na ginagamit. Ang total estimated damages po natin ay nasa 6 million pesos more or less. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang dalawang kasama na posibleng nakalabas sa kasagsagan ng sunog. Inaalam pa sa ngayon ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nagpaluwal ang gobyerno ng 80 milyong piso para lang gawing 4 na araw ang libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 imbis ang nakagawaang isang araw lang na libre tuwing araw ng manggagawa. Pakiusap po ng palasyo, huwag nang malisyahan ang benepisyong nataon ilang araw bago ang eleksyon. At nakatutok si Dano Tingkungko. Bilang paggunita sa araw ng mga manggagawa o Labor Day bukas, May 1, libre ang sakay sa MRT3 at LRT Line 1 at Line 2 mula ngayong araw, April 30 hanggang Sabado, May 3. 3.5 million passengers ang makakabenepisyo dito. And sa hirap ng buhay ngayon, yun nga yung sinabi ni Presidente, is maliit na bagay ito. Maliit na bagay ito para to give back to our workers. Sabi ng DOTR, nasa 80 million pesos ang tinatayang revenue loss o lugi ng gobyerno sa 4 na araw na libreng sakay. Pero ayon sa palasyo, may sapat at inilaang pondo para rito at sadya itong hinabaan para mas maraming makinabang. Kasi po, kung May 1 lang po ibibigay, karamihan naman po walang pasok. So hindi naman po nila mararamdaman. Yung benepisyo matatanggap po nila. Pakiusap ng palasyo, huwag malisyahin ang benepisyong ginawa ilang araw bago ang eleksyon na taon-taon nang ikakasa. Hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Sa unang araw ng libreng sakay, sumakay ng tren si Transportation Secretary Vince Dizon mula MRT pa LRT. Napakaganda ng LRT2. Pero marami pa rin mga issues na kailangan natin i-address. Ang malaking issue dyan yung pagitan ng train, yung paghihintay ng pasahero para sa susunod na train, medyo matagal. And ang dahilan dyan, kulang tayo ng train. So marami kasi sa mga trains ng LRT2 medyo luma na. Ang train ng Line 2 kasi we started at 18, no? But through the years, 8 doon sira na. So 10 na lang yung naiiwan. Advice ng consultant, ng expert, parang luma na yung mga parts, obsolete na, wala nang mga nagmamanufacture yan. Bumili na ng bago. Yeah. So yun ang tinitingnan namin ngayon. Para pabilisin ang pila at pagsakay ng tren, tatanggalin na rin ang x-ray machines. Magdadagdag tayo ng security, maglalagay tayo ng dagdag na K9 sniffing dogs, maglalagay tayo through DICT ng mga security cameras na may AI to mitigate yung pagtanggal ng x-ray machine. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko, nakatutok 24 oras. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksaki ng nakatrabaho sa pagkakabit ng poster ng kandidato na pinatira pa niya sa kanyang bahay. Ang kapatid ng biktima huli naman matapos umanong magwala
Nagbabalik si Jomer Apresto. Exclusive! Nakaupo ang magkapatid na sina alias Rod at Mike sa Barsan Street sa Sampaloc, Maynila pasado alas 9 ng umaga kahapon. Maya-maya, isang lalaki ang biglang lumapit at hinataw ng speaker ang 46 anyos na si alias Rod. Tinadyakan niya pa ito bago dumukot ng patalim sa kanyang bewang kaya agad na napatayo ang magkapatid. Ilang beses pa niyang inambahan ng saksak ang biktima. Hanggang sa tuluyan na niyang pinagsasaksak si alias Rod. Sinubukan pang lumaban ng biktima pero hindi na kontento ang sospek at itinarak na sa bungo ng biktima ang kanyang hawak na patalim. Dito na tuluyang humandusay ang biktima. Habang napatakbo naman ang kapatid na si alias Mike, sumakay na motor ang sospek pero hindi pa siya agad umalis at tila pinanood pa ang biktima hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Kinagabihan, nahuli ang kapatid ng biktima na si alias Mike matapos umanong mag-amok sa tapat ng barangay at tangkaing saksakin ng isa sa mga kagawad. Bigla niyang inugot, hinabol ako. Siyempre tumakbo ako. Nakakita ko ng kahoy. O sige, sumugod ka. Ayun na nga, may dumating na ng pulis. O nakita po nila, 2 kutsilyo ang nakuha ng pulis natin. Ay kung madamay. Pero sa kwento ni alias Mike, pang self-defense niya ang mga dala niyang patalim matapos siyang makatanggap ng pagbabanta mula sa sospek. Sa isang text message, makikita na humingi pa ng pasensya ang sospek sa kanyang nagawa. Pero karugtong nito ang babala na iisa-isahin nito ang pamilya ng biktima sa oras na gumanti sila. Yung kutsilyo po, galing sa bahay ko yan. Kumbaga po, bumili ako ng pagkain ko, self-defense. Dito na kinuwento ni alias Mike na ang sospek sa krimen nakatrabaho lang ng biktima habang nagkakabit sila ng poster ng mga kandidato para sa eleksyon. Pinatira niya raw ito sa kanyang bahay sa loob ng 1 buwan. Pero nagkaroon daw ng sama ng loob ang sospek sa biktima matapos siya nitong palayasin. Pinapalayas na nga siya kasi nga may dala siyang bato, sisin pinapakit. Dahil sa'yo boy, na may kutsilyo, pati ako makukulong dahil sa'yo ginagawa mo boy. Patuloy naman ang backtracking ng mga otoridad para mahuli ang sospek sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Lumalabas sa isang survey na isa sa kada 5 K-12 graduate ang hindi naintindihan ang kanilang binabasa o sinusulat. At kahit sa mga edad 10 hanggang 68, milyong-milyong Pilipino ang hindi nakakabasa. Ang mga hakbang na sinusulong sa Senado sa pagtutok ni Mav Gonzales. Paano kung kaya ng isang batang magbasa at magsulat o mag-compute ng math pero hindi naman naiintindihan ang binabasa, sinusulat o kinukwenta? Isa sa kada 5 K-12 graduate ang ganyan o hindi functionally literate ayon sa 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey o FLEMS na iprinisinta sa Senado kanina. In the entire country, 79% of senior high school graduates in the K-12 curriculum are functionally literate. So that's around 21% short. Because paano sila nag-graduate nang hindi sila functional literate? Iba yung hindi pumasok eh. That's quite concerning. At hindi lang yan sa mga graduate problema dahil ganyan din ang 25 million sa mga Pilipinong edad 10 hanggang 64. 6 na milyon naman ang hindi nakakabasa, nakakasulat at nakakapagkwenta o hindi basic literate. Pinakamababa ang literacy sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. As long as you have high illiteracy rates, you will have poverty because people cannot be gainfully employed. Kaya gusto ng Senate Basic Education Committee na dagdagan ang subsidiya ng BARM para sa edukasyon at nutrisyon ng mga bata. Giit pa ng chairman nitong si Senador Win Gatchalian, hindi dapat ipinapasa sa susunod na baitang kung hindi functionally literate ang estudyante. There is really a need for us to train a reading teacher for secondary so that each of the secondary school will have a reading teacher who will address the needs of these learners who are really frustrated in terms of reading ability. But I would assume that by the time they reach grade 7, they should not be frustrated readers anymore. It's a challenge. No, they should be complex readers already. We are now reviewing our grading system, our assessment so that we can address this. Dagdag ng senador, dapat utusan ang mga lokal na pamahalaan na bumuo ng local literacy councils para mamonitor ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.
Good evening mga kapuso! Doble ang challenge para kay Asia's multimedia star Alden Richards na di lang mag-host, magpapasiklap din sa dance floor ng Stars on the Floor. At bukod dyan, tutok din si Alden sa kanyang health and fitness journey at target pang makasali sa isang marathon abroad. Makichika kay Lars Santiago. Over sa pakilig sa Asia's multimedia star Alden Richards na kumasa na rin sa Kim Son Ho trend. Di naman daw nalalayo dahil magkasing lalim ang dimples. Higit pa sa kilig, ready na rin si Alden na humataw sa dance floor dahil siya ang host ng pinakabagong dance show ng GMA, ang Stars on the Floor. It's the first time that we're gonna be seeing kolabanan between TV personalities and social media personalities. Hindi pa ito nakikita sa Pilipinas. This is the first time. This is an original concept of GMA. And parang gugulatin natin yung mga audience natin on what we have for them for this show. Challenge para kay Alden ang mag-prepare din ng sarili niyang dance production number. Medyo parang hindi naman kinalawang ng konti pero parang bumaga lang yung pickup. But with this, hopefully, bumalik ulit. And andito pa rin naman pala eh. Andito pa rin yung dancing skills natin. Kahit naman naghahanda na si Alden para sa Stars on the Floor at busy rin sa kanyang mga negosyo. Isang bagay ang hindi niya kinakalimutan, ang health and fitness. Running at cycling ang nagsisimula ng kanyang araw bukod pa sa CrossFit training. May mga nakalinya ng sports event na sasalihan si Alden. Since malapit na po yung Mowel Fun Run, sa May 11 na po yan, and I hope nakaregister na po ang mga kapuso natin. I'll be running 16K for that. And in December, I'm gonna be running a half marathon. And hopefully, tinatrabaho ko na rin po ngayon to really get a slot for the Tokyo Marathon next year, which is March 1, 2026. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.